Welcome back sa aking YouTube channel, Jeremy's TV Manila. Like, share, and subscribe. Anyway, wala nang kung bayad na libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright? Thank you very much po. So, topic natin ngayon po today's reflection o mabuting balita sa araw na to. Sino ba yung mga kinakasama mo sa buhay? O sino ba yung mga barkada mo, mga kaibigan mo na lagi mong kasama? Sila ba yung mga taong nag-i-influensya sa'yo ng mabuti o nung masama? So, yan po ang tagubilin sa atin. Ang sabi sa Efeso chapter 5 verse 11, huwag kayong makibahagi sa mga walang kabuluhang gawain ng mga taong mga nasa kadiliman. Sa halip, ipamukha nyo sa kanila ang kasamahan nila. So, yun po, talagang napapanahon po actually, itong Bible na binasa natin, na kung saan nakikita po natin kahapon, sino yung nakapanood sa inyo sa mga nagrally, hindi sa EDSA, hindi sa Luneta, doon sa Menjola, na kung saan ay talagang naging violente po. Ang nakakalungkot dito yung mga kabataan pa na, di ba, na dapat sana sila yung pag-asa ng bayan, pero mukhang naliligaw sila ng landas. Posibleng na-influensyan sila ng kanilang mga barkada, o may mga taong nag-impluwensya sa kanila para gawin nila yung mga bagay na yun. 'Di ba? Kaya kahit po tayo sa bilang individual na tao, sino ba yung mga kaibigan natin na baka naman sila rin yung naglalagay sa atin tungo sa kasamahan. Kaya nga sabi na huwag makibahagi. Ibig sabihin, kapag masama, huwag ka nang sasama. Pero pag nakikita mong may hindi magandang ginagawa, siyempre kailangan passive silent ka. Kumbaga, hindi ka nagpa-participate, na alam mo may ginagawang masama, pero kailangan mong isiwalat. Kagaya ngayon, kahit halimbawa sa mga rally na nangyayari, yung ayaw natin sa gobyerno ngayon na nagkakaroon ng korupsyon, hindi ka man personal na nakakasama, mayroon namang social media para doon ay panawagan, lalo na yung mga sangkot dito, yung mga talagang malalaking tao, may impluwensya, mga may posisyon sa gobyerno, mga official ng DPWH particular, dahil yan po ang issue ngayon, at sabi nga kailangan i-expose. Kaya tama po yung ginagawa nila ngayon sa hearing dyan sa Senado at sa Kongreso, na kung saan ay kailangan pumalaman ng taong bayan na ma-expose, ma-expose yung kanilang ginagawa. Kumbaga, kahit tayo sa personal nating buhay, tayo ba'y nagiging liwanag ng ating buhay para sa ating mga nakapaligid sa atin, mga kapamilya, mga kaibigan, o tayo ang nagiging darkness, yung nagiging madilim o nagpapadilim sa kanilang buhay? Kasi kung ini-influensyahan mo sila na gumawa ng masama, halimbawa yung magsugal, walang pakundang uminom, o gumawa ng mga illegal na bagay para lang kumita, yan po ang hindi maganda. Pero sabi nga, kung ikaw ay nagiging ilaw o liwanag sa iyong buhay, sa iyong paligid, mga kaibigan din at mga kapamilya, ay mas maganda po, na magliwanag tayo sa kabutihan. Again, hindi man perfecto, alam naman natin, meron din po tayong mga kainahan, pero mas importante yung makagawa tayo ng majority sa ating buhay ay puro liwanag. Kaya ang sinasabi, di ba, ang ating Panginoong Yesus ang siyang liwanag, siyang ilaw ng mundong ito. Kung tayo tunay na Kristiyano at sumusunod sa Kanya, kailangan po maging bahagi tayo ng pagiging liwanag ng buhay natin, liwanag ng buhay ng mga nakapaligid sa atin. Hindi tayo magiging kadiliman, o kasamahan para ay lalong dumami ang masama o lalong maging mapariwara ang iyong buhay. Kaya yan po ang ating lagay sa ating puso't isipan, na ano mang mangyari, huwag po tayong makibahagi pag alam mo ng naku, ito mukhang addict to, gusto niya ako maging drug addict din,
mukhang sugarol to, gusto na rin ako maging sugarol, o baka scammer to, baka gusto rin niya akong gawing scammer. Huwag na po tayong sumama kapag gano'n yung mga tao nasa paligid natin, no? Kung mga bad influence sila, ayahan na po natin. Doon tayo kailangan sa tama lagi, na kung saan ay naging kapakinabang tayo sa ating mga kapamilya, mga kaibigan, at kanayunan, at sa mga tao na nakakilala sa atin. Kahit hindi nakakilala, kagaya ng ginagawa po natin, no, sa pang-araw-araw nating buhay, kahit sa social media lang, no, share ka, no, mag-share ka ng mga Bible verse sa umaga. Ako ginagawa ko sa umaga at sa gabi, morning prayer and evening prayer. Kasi nga, no, di ba, nagagawa nga natin mag-share na kung ano-ano na nangyayari sa ating lipunan, na kung saan minsan, no, nagiging ano pa rin to, kahit nagiging negative sa mga taong nakakabasa nito, yung mabuting balita pa kaya na kailangan po nating i-share. Kaya sa mga kapatid nating nanonood sa aking vlog na mukhang napapariwara na, no, may problema sa pamilya, pinansyal at kalusugan, sabihin mo ko sa napakasimpleng dasal na kung kayo maniwala at magtiwala sa ating Panginoong Yesus, ay tsak yun ipagkakalob sa iyo sa tamang panahon. So tapin mo na lang, Lord, i-bless niyo po mga kapatid namin nanonood sa aking vlog na may problema sa kanilang karamdaman. Ipuhin niyo po ng iyong mapagpagaling na kamay. Haplusin niyo po, tanggalin ang kanilang karamdaman. Alam naman po namin na walang imposible sa iyo. Ganun din po sa pamilyang nagkakagulo o hindi nakakaunawaan dahil sa hindi pagbibigayan, puro matataas ang pride, ayaw pong mag-give way. Ipuhin niyo po ang kanilang puso na maging mapagkumbaba, mapagpatawad, at higit sa lahat ay mapamahal sa bawat miyembro ng pamilya. At ganoon din po sa financial, Lord, na kailangan namin lahat. I-bless niyo po ang aming hanap buhay para sa aming mga pamilya. Lalo na po yung mga kapatid namin walang-wala talaga. At patawarin niyo po kami sa aming mga kainahan at kasalanan. At pagpalain niyo po ang aming bansa, at sana po ay i-bless na rin po ang mga leader na karapat-dapat na mamuno sa aming bayan. Ang lahat na itiniling namin sa matamis na pangalan natin, Panginoon Yesus. Amen and amen. To God all be the glory. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Thank you very much, God first.